Ito yung mga supporter ni Marcos ito na-disappoint. Okay? Tapos ngayon may press con. Ito matindi. Doon sa press con, tila nilaglag ng mga senatoriable ni Marcos ang kanilang pinunong si Pangulong Marcos. Tila inilayo nila, naghugas kamay sila. Tila lumalayo sila sa sinabi ni Marcos. Paano ko masasabi yun? Ito, patunayan natin Papakinggan natin ito. Pasok. Good afternoon po, ma'am, sirs. I'm Melalas Moras from PTV4. If I recall it correctly, last Alyansa press conference, nabanggit natin na we are against negative campaigning, walang siraan, we're against negative tactics. But last speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating proclamation rally, may mga nabanggit siya while campaigning for you na wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang, wala sa kanila ang pumapalakpak sa China, at wala rin sa kanila ang mga sumuporta sa Pogo. May I ask, what's your views about this statement po of the President? Hindi naman kandidato si Presidente. Parang malabo yun, sir. Hinahangaan ko pa naman to si Senator Soto minsan. Parang malabo tayo yung sir yung sinabi nyo, hindi naman po siya kandidato. Ba't yung pinagsalita? Bakit siya nangunguna doon? Even if Mr. Senator Soto means kahit hindi po siya ang kandidato, the mere fact you are under him, siya ang pinuno ng inyong alyansa. It speaks so much. Sorry to disagree with you, sir. Sinasabi namin kaming mga kandidato, hindi siya. So he was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So it doesn't have anything to do. So parang facts daw yon according to Marcos. Parang ang dating nito, hindi kami yun. Hindi kami yun. Siya lang yun. Siya lang yung nagbitaw na negative campaigning. Siya lang yung nagsasabi nun, hindi kami. Tila lumalayo na sila. Tila naglalaglagan na sila. Ang nagsisimula pa lang parang, naku, siguro, kasi ito tingnan niyo yung opposite. Kung naniniwala ka na okay yung ginawa ng inyong pinuno niyo yan whether you like it or not. Kasi kung kay Pangulong Duterte yan, tinanong yan, bakit ganyan, nagmumura si Duterte? Hindi naman niya sasabihin ng mga kandidato ni Duterte. Si Duterte lang yun. Kami matino kami, hindi kami nagmumura. Hindi kami hindi, walang ganun. Ipagtatanggol pa nila. Tama, mali. Di ba? Noong panahon na nagmumura si Pangulong Duterte na bastos, lumayo ba yung mga kasamahan ni Pangulong Duterte? Lumayo ba yung mga senatoriable ni Duterte? Hindi. Ipinagtanggol si Pangulong Duterte. Ipinagtanggol ang mga sinabi niya. Hindi lumayo. Ba't tila ata dito, lumalayo kayo, sir? Parang sinasabi nyo, hindi naman siya yung kandidato. Kami naman yung kandidato. Hindi naman kami involved sa negative. Siya yun. Kami hindi. Parang ganun So it's simply, kung analogy ang ating titignan, para mong sinabi na siya lang yun. Yung negative campaign, siya lang gumawa nun. Out kami dyan. Hindi kami gagawa ng ganun. So, inilalayo nyo yung sarili nyo doon sa inyong pinuno. Ako'y nagtatanong lang, sir. Tanong lang po ito. Doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan o walang ano. Kaming mga kandidato yun. How about others lang po? So ako, ang realization ko dito, ang aking opinion dito, alam nila na mali yung ginawa ni Marcos. Alam nila na mali yung ginawa ng kanilang pinuno. Kaya medyo lumalayo sila ng konti dun sa issue. Di ba? Maniwala kayo sa akin sa hindi. Hindi nyo maiiwasan to Mahirap ipaliwanag ito. Kaya nga ako, kung sino man yung bumubulong kay Marcos, wag nyong, ewan ko kung ginagago nyo si Marcos dahil may ibang gustong umupo. Alam naman natin kung sino yun. Hindi ko na kailangan espelingin yung pangalan no, mahaba-haba Di ba? Mr. President, mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo kahit ka mag-anak mo. Baka mamaya pag ginawa mong Vice President yan, bigla kang ilaglag niyan. Di ba?
At pag nailaglag ka niya, mabagok ka, delicates. Kaya ingat ka. Ako, ito, payong ano to, mag-ingat kayo dyan. Kaya, ito sabi ko nga sa inyo, mas concerned pa ako kaysa dun sa mga tarantadong loyalista eh. Bakit? Yung mga tarantadong loyalista at mga vlogger na tanso, nabayaran na yan eh. Nabayaran na yan at iba na pinagtatanggol yan, hindi naman na si Marcos eh. Pansinin ninyo, ang pinagtatanggulan niya iba. Alatang bayad eh. Di ba? Ako nga concern ako eh. Concern ako kay Marcos at sinasabi kong, sir, huwag kayo makikinig sa mga kapaligid sa inyo. Sablay. Ano pa sinasabi ko? Mag-ingat kayo. Baka mamaya yung gagawin yung vice president, yan ang maglaglag sa inyo. At ayaw kong maging presidente yun. Tiisin ko na yung 6 na taon ninyo kaysa doon sa walang yang yun. Na hindi, ako mas concerned pa ako dyan sa mga bayarang vlogger dyan eh. Na mga tanso vlogger. Kasi iba na amo niyan. Kunwari lang niya Marcos pero iba na amo niyan. Iba na, maniwala kay sa akin. Sige po. Well, tama si Tito Sen. Si Tingnan mo na. Pangulo ay Pati si Erwin Tulfo, tama si Tito Sen. Iba si Marcos, iba kami. Laglagan na yung aga pa. Kasi simula pa lang ng kampanya, naglalaglagan na kayo. Kakahiya. Kaya tuloy, ang bansag sa inyo, Team Sinusuka. Team Suka at Team Sinusuka. Saan kayo? Ilagay niyo yung comment nyo dyan ha. Gusto kong malaman kung kanino kayo. Sa Team Suka, yung mga bumibili ng suka nun, gumagawa ng suka nun. Nandyan sa speech yan ng mga taga-PDP. Di ba? Gumagawa si Bato, gumawa ng nagbebenta at gumagawa ng suka. Si Pastor Kibuloy, gumawa din ng suka at nagbebenta rin yung kanyang grupo. Nandyan yung mga Team Suka. Kanino kayo? Team Suka o Team Sinusuka? bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang sakit sabihin nun. Yari kayo. Yari kayo. Yari kayo doon sa sumulat. Mantakin mo. Hindi nyo man lang dinipensahan yung pinuno ninyo. Pwede nyo naman depensa na that is not a negative campaigning. O, diba? Pwedeng ganyan. That is just the truth that we all stand together. Pwedeng ganun eh. Kasi ang problema ko sa inyo, mga sir, mga ma'am, ayaw ninyong tumayo at natatakot kayong malaglag. That's the truth. Kaya nag-iingat kayo sa mga sinasabi ninyo because it's time for campaign. So natatakot kayo na magkalaglagan. Kaya bilib na bilib ako doon sa, kanina umattend po ako doon sa PDP proclamation. Bilib na bilib po ako sa bawat kandidato na naandoon. Alam naman natin kung gaano, hindi ba sinasabi nga ni VP Sara Duterte, sabi niya na hindi pa ako sure kung mangangampanya ako, baka hindi lang makabuti dito sa mga senador ng PDP o ng mga Duterte. Pero alam mo, Ma'am VP Sara Duterte, hanga ako sa mga PDP senators and Duterte senators. Kasi they stood their ground. OS, bahala na kayo umintindi. Hindi, tumayo sila dun sa kanilang prinsipyo. Diba? Tumayo sila dun sa prinsipyo nila at sinasabi nilang, basta Duterte kami. Kaya nga ang sigaw doon, Pilipinas, Duterte pa rin. Hindi yung sila yung natatakot, na nasabihin na sila yung maka-Duterte. Walang ganun. Diba? Ako nagulat din ako. Ito personally, nagulat ako. Kasi dun sa iba, expected ko ng mga maka-Duterte. Diba? From Bato, Bongo, Pastor Kibuloy, and the others. Sila Atty. Jimmy Bondoc. Alam ko na maka-Duterte. Pero nagulat ako dun sa interview ni Atty. Vic Rodriguez. Nung tinanong siya, ano yung nagagamit mong emoticon? Alam mo, nagulat ako. Akala ko kasi sasabihin niya, smiling face, o kaya heart. Sabi niya, gumanon siya. That is so risky in the part of Atty. Vic Rodriguez kasi alam naman natin, malapit siya sa mga Marcos. But still,
doing that is very risky for him as a candidate. Pero tumayo ho siya. Kaya talaga masasabi mo, maisog etong si Attorney Vic Rodriguez. Maisog talaga. And each one of them, talagang, hindi, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Duterte kami. That's what we want. Duterte, brand of leadership. Wala na yung paligoy-ligoy pa. Hindi, iba si Marcos, iba kami. Hindi kami katulad ni iba yung ginagawa ni Marcos na negative campaigning, iba kami. Dito, ngangampanya pa lang, ganyan na kagad ng tabas ng mga dila ng mga support ng mga senator ni Marcos. Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ho ngayon. Sir, ano yung nagawa ninyo? Sorry Eto, kaibigan pa naman ito. Hindi kasi kaibigan po. Dati yung Duterte ito. Kaibigan ho nila Mocha ito. Madalas intervene si Mocha nito. Sir, ano po nagawa ninyo? Yung ayuda? Okay. I agree naman. I agree. May nagawa siyang ayuda. Ako, naniniwala ako na malaki ang naidulot niyang ayuda. Kaya lang, sir, I disagree doon sa ayuda. Hindi kailangan ng bawat Pilipino ang ayuda. Ang kailangan ng bawat Pilipino ay matinong trabaho. When I say matinong trabaho, patas na sahod sa probinsya at sa Maynila. Matinong trabaho, ito'y sapat para bumuhay ng at least 4 members of the family. Matinong trabaho. Hindi ho ayuda ang kailangan natin. Ginagawa nating tamad ang mga Pilipino. Ito masasabi ko sa inyo. Alam mo, kayo mga kababayan natin sa ibang bansa, sa mga OFW, di ba? Mga migrant workers, yung mga residente na ng mga ibang bansa. Marami sa inyo 2 trabaho para mag-survive. Kasi, if you do not do that, mahirapan kayo mag-survive sa trabaho nyo. Tama, mali? Normal po yan. Ang dami kong kaibigan sa Japan, sa Amerika. Pag nagpupunta ako, walang oras sa akin. Kasi ang daming trabaho. Meron sila sa umaga, meron sila sa gabi. Di ba? Meron pa nga ako na-meet nung panahon na nag-tour kami sa Guam. 3 trabaho niya. Meron sa umaga hanggang 3:00, magpapahinga lang siya 1 oras, papasok siya sa hapon, papahinga lang siya sandali, magiging DJ siya sa gabi. Para lang maisalba yung kanyang pamilya at saka mabayaran yung kung ano man binabayaran sa bahay, kotse. Sa Pilipinas, isa na nga ang trabaho, nagmamadali pa umuwi. Bakit? May akap naman eh. Akap ng kabit. Hindi. Ibang akap yun. Iba, yakap yun, yakap. May akap naman. Kaya umuwi na maaga. Wala silang okay na ito. Hindi ko rin masisisi kasi 2 oras kang babiyahe, papunta at pabalik. Kaya pagod na pagod ka na, dadaan ka pa sa kabit mo. O edi segway ka pang ganun. Naturalmente, kawawa ka talaga. Di ba? Kaya hindi ka na nagtsatsaga kasi isipin mo, anyway, may akap naman. Ano po ba yung akap? Yung po yung programa ng ating gobyerno para doon sa mga kapos ang kita, makakatulong. Parang tulong ng gobyerno yon para sa mga kapos ang kita. Mali. Para sa akin po pasensya ka na Representative Erwin Tulfo. Mali kasi yun eh. Ginagawa nating tamad ang mga Pilipino. Dapat ang binibigay natin oportunidad, hindi akap. Oportunidad, trabaho, ayusin natin yung mga requirements sa trabaho, yung siguraduhin natin na yung minimum wage ay talagang nabibigay, yung mga overtime talaga nabibigay. Kasi ang dami niyan eh. More than anything else, yan ang kailangan ng Pilipino, hindi mamalimos. Dahil dyan, bumabagsak ang ating bayan. Utang tayo ng utang. Tapos, sana nga ako nabibigay lahat eh. May mga nang bubulsa pa. Hindi ko lang alam kung sino yun. May ginawa.
either sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga alam naman ho ninyo yun, you being the media, na I'm sure na nadyaryo din po lahat ng mga ito. 3 senador po, 4 po. Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Ping, Senator Soto, Senator Tolentino, and then sa local government, si DILG, and then si Mayor Abibinay. Sa Congress po ako and si Congressman Villar. May mga ginawa po. So it will be more on performance-based. That's yung po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakehin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. Yun na. Inihiwalay na nila yung sarili nila sa Pangulo. Hindi totoo. Kung... ngayon, bumibira si Pangulong Duterte. Pustahan ko sa inyo yung mga senador ng PDP at saka ng mga sinama nila. Hindi hindi nila sasabihin na, hindi, si Duterte lang yan. Iba kami. Hindi kami bibira. Walang ganoon. Tama, mali. Ay, sus, ginuog yun do. At saka, dagdag lang, At saka there is such thing as, hindi naman naninira kung may pinupuri ka eh. Meron kang binabanggit na fact. Tapos hindi nagagawa ng iba. Di ba? For example, pag sinabing nung crisis, nung pandemic, sino yung mga nakatindig doon physically? Ako, Senator Lacson, Senator Tolentino. Nox. Diba? Sinabi, Sir, si Senator Bongo, ang bilis nyo naman ata makalimot. Number 1 yan no, sa health crisis nung panahon ng pandemya. Nakalimutan nyo, sir? Ang lupit nyo, sir, Sorry, pero hindi ako papayag, eh. amin yun. Pero hindi namin kayo nang magsasabi o mag-iisip, yung mga iba pala 2 taong hindi pumasok. Di ba ganon? Pero ang sinasabi namin, yung perspective na Sir, ba't di nyo nabanggit si Senator Bongo? Wala pong absent si Senator Bongo. Wala po siyang absent, kahit tingnan nyo record. Mula nung naging senador siya, no absent. Kahit nakakapag-ikot siya sa mga malasakit center, kahit nakakapag-ikot siya dun sa mga sinisigurado niya, yung batas na nagawa niya ay napapatupad ng tama. Talagang binabantayan niya. Alam mo kinagandahan kay Senator Bongo, bakit nasa taas? Aside from talagang addict talaga si Bato. Si Senator Bongo. Addict sa serbisyo yun. Kasi yun, ang daming nagawang batas at sisiguraduhin niya yung batas na i-implement. Kasi talagang concern niya yung health system ng ating bayan. Talagang gusto niya, hindi pa pwedeng hindi matupad o hindi ma-implement yung batas na ginawa niya. Pinupuntahan niya yan. Pero hindi po siya nag-absent ni isang beses. You can check the record. Never nag-absent. Bakit hindi mo binanggit? Akala ko pa para sa kasatotohanan. Banat ba? Hindi naman sila kakasama yun. I understand. Okay? I understand. Kaya hindi mo nabanggit kasi hindi naman mo kasama yun dyan sa partido mo. But the point is this. Do not justify na kayo, trabaho ang magagawa ninyo. Kasi kung kayo nagawa niyo, nagawa rin ng mga taga-PDP yun. Si Bato, nagawa din niya yan. As a matter of fact, sabi nga ng mga tao, without Senator Bato, okay, during the time of PRRD, malamang sa malamang, hindi naging matagumpay ang laban sa droga o yung war on drugs. Hindi ho magiging matagumpay. And yung peace and order, hindi ho magiging matagumpay noong panahon ni Pangulong Duterte without Senator Bato. So, ibig lamang pong sabihin, yung pagbo-boast ninyo na, hindi kasi marami kaming nagawa, yun naman ang doon, at we will not go into negative campaigning. It's not enough proof to convince people na you should be voted. Dahil there are more candidates right now in PDP na talagang mas nagtrabaho, mas talagang nagsipag. Meron niya, isa sa PDP. Hindi pa senador, mas marami pang nagawa sa inyo.
Sorry to say, mas marami natulungan. Hindi pa ho ito opisyal. I-double check nyo yung mga nagawa ni Pastor Kibuloy. I-double check nyo, kayo mismo mag-check. Di ba? Kaya nga ang dami nagpapapicture sa kanya mga kandidato eh. Bakit? Dumami sila ng ganung kadami. Tapos sobrang effective ng kanilang church. Oh. Ayun ang ayun ang tunay na record, ika nga. Binubuhat ni Presidente yung mga kandidato. Ganon yun eh. Kaya lang may tinatamaan. Dahil, pag meron kang inangat, may tatamaan kahit paano. Parang ganon lang yung perspective niya. Pag meron kayo inangat, may apakan ka. Munti ka na siya madulas doon. Okay lang yan, okay lang yan. Alam mo, eto hanga ko dito kay Senator Soto. Honestly, ako, aminin ko sa inyo, hanga ko dito sa logic nito pagka mga ibang bagay. Na hanga ako dito. Kaya lang ang hirap ipagtanggol, sir, pag alam nyo sablay, no? Kita nyo, hirap na hirap silang ipagtanggol ngayon. Alam nila kasing sablay eh. Sablay yung gumawa ng speech na yun. Sablay talaga. Kaya tuloy, hirap na hirap silang i-justify ngayon. So, as I said, hindi siya kandidato. Sige po, Secretary Ako. Abalos, din Senator Pacquiao po. Ay, sorry. Okay. Well, let's look at it sa buong konteksto. Huwag muna yung isang parte lang. If I will recall it right, nagsimula ang ating Pangulo, pinupuri niya ang kakayahan ng bawat isa. 12 po kami at ang aming tema ay dalahan. Ba't gumaganon yung niya? Hindi, ako, baka may sira yung camera. Parang yan, alam niyo yung jelly effect. Yung kasi mahilig po ako sa sa technology. Yun yung problema ng iPad mini, yung iPad mini 6. Yung 7 na solusyonan na daw. Yung pag ginaganon mo, parang ang tawag dun jelly effect. Parang may jelly effect yung niya, nung pananalita niya. Ako nagtatanong lang baka sira yung camera. Sinabi ng ating Pangulo, may mga re-electionista senador, may mga congressman na magkakasama, may mga abogado, may mga kababaihan. Pinuri niya ng pinuri. At nung sinabi niya na wala man dito sa mga ito, sa China, di man kami magiging ng China, well, for me, hindi naman masama na sabihin mo yun. No? It's not negative. As if you're going to look at that, dahil lahat naman talaga kami, we are for Philippines. Ito talaga ang umangkla kay Marcos. Yung dalawa medyo lumayo-layo na eh. Ito, umaangkla. Kasi hindi naman ito makikilala kung hindi dahil sa administrasyon ni Marcos eh. As a matter of fact, di nga ito mananalo eh. Hindi ito mananalo pag hindi siya humingi ng makinarya galing sa administrasyon. Alam niyo na ibig sabihin ko ng makinarya. Pag wala itong makinarya, malabong manalo ito si Abalos. Wala namang nagawa ito maayos eh. Yan ang totoo. Ang nagawa lang nito maayos, sumipsip. Oh. Ito ang dalawa sila ni Binay. Si Abby Binay at saka ito, parehong dalawang sumipsip ko eh. Kaya kung ako sa inyo mga kababayan, instead na si Abby Binay at saka ito iboto ninyo, pumili na lang kayo sa PDP yung mga talagang straight nyo na lang yung PDP. O lalo na si Bato, tulungan natin si Bato kasi tila nilalaglag na itong huling survey. Mukhang nilalaglag siya, hindi talaga nilalagay siya dun sa dulo eh. Para talagang isipin, mind conditioning ba? Wala na, matatalo na yan kasi si Bato kasi ang talagang dumidiin sa Duterte eh. Itong mga nakaraan din, siya talaga yung pumalag eh, di ba? Kaya tuloy siguro yun ang inilalaglag nila sa mga survey. Kaysa na ito at saka si Binay, wag na yan. Di ba? Si Bato na lang tayo, tsaka yung iba pang mga kasamahan sa PDP. Sovereignty. Hindi ba? And none of us are against extrajudicial killing. No, so I don't see anything wrong with that, no, sa pagkasabi ng ating Pangulo. Let's look at it, yung konteksto ng pagkabuo, no? Sana yun po ang tignan natin. Okay? Salamat po. Kung ako po, mahilig ako mag-analyze, and I'd like to stretch my imagination a bit further. Alam nyo, yung Pangulo, may access to sa lahat ng information. So I'd like to think na mayroong pinanggagalingan yung kanyang passion do sa kanyang speech para magbigay ng pitch sa kanyang mga kandidato.
I'm going to speculate. Posibleng may mga information na kung saan, medyo extreme ito. Huwag nyo itong, sabi ko nga, speculation ito. Baka naman merong mga seryosyong threat, security threat, hindi lamang sa kanyang administration, kundi sa kanyang sariling buhay. Kaya minsan kasi pagka tayo nadadala ng Ano to? Nadamay na ba ito ni Sangkay? Sangkay, ikaw ba yan? Para nagiba si... Ang politika talaga sa Pilipinas, babaguhin ka no? Dati magaling mag-analyze to. Logical na tao to. Ngayon, may gustong pumatay sa kanya. May threat sa kanya. Kaya niya sinasabi ito. Parang wala sa hulog yun emotion na-express natin in a subliminal manner. Na isasama natin sa ating pananalita dito mismo sa presscon, pwedeng nakakasagot tayo sa isang tanong na medyo lumalampas tayo doon sa tinatawag nating yung norms. So, yun lang ang masasabi ko. As I mentioned earlier, and hindi naman tayo privy doon sa mga posibleng dahilan o information na nakakalap ng Pangulo ng Pilipinas. Kasi unlimited, yung kanyang information. Unlike us, laymen, and possibly yung mga tulad ni Senator Tol na naupo sa Senado. At yung mga Hirap na hirap sila ipaliwanag. Ay, nako. Huwag na kasi kayo magpaliwanag. Sabihin nyo na lang ang simpleng bagay. Mali yung nagbigay ng speech sa kanya. Kaya syempre, di naman nila pwedeng sabihin yun. Baka bukas na bukas, sibak sila dyan sa partido. Huwag nyo na ipaliwanag. Hindi nyo mailusot Hindi nyo talaga mailusot. Nasisira pa yung credibility ninyo. congressmen, hindi rin nila abot yung mga malalalim ng mga information na pwedeng pumasok sa ang information do sa kaalaman ng ating Pangulo. So yun lang masasabi ko. Kaya I'd like to stretch my understanding by analyzing kung bakit ganon ang tono ng kanyang speech. Yun lang po masasabi ko. Yes, Senator Pacquiao. Ito na. Yari na. Hoy, huwag ka naman Grabe to si Abby Binay naman, nasa telebisyon ka kung ano ginagawa mo dyan. Pakadugyot naman, Huwag naman gayaan. Hindi naman siguro atake yun. Para sa akin, hindi naman siguro atake yung sinabi ni Presidente, kundi sinasabi lang niya yung background, lahat ng mga kandidato, yung line-up niya. And also, gusto ko lang sabihin sa lahat na yung mga kandidato na mahilig mang-away o tumatakbo, mahilig mang-atake, siguro, hindi siya tumatakbo para sa bayan, kundi tumatakbo siya para sa... Sakit mo sa bangs, Senator Pacquiao? Yung mga umaatake. Ganun nga yung ginawa ni Marcos. Tapos sasabihin mo yung mga umaatake siguro hindi siya para sa bayan. Pambihira ka naman. Ayoko na sa Earth! Ayoko na sa Earth, Senator Manny Pacquiao! Senator Manny, ako may tanong lang ako sa iyo, Bumibili ka ba ng suka? Meron ka kasing may commercial ka na bumibili ka ng suka kanyang pamilya. Kasi pinipersonal mo, at the end of the day, ang taong bayan naman ang pipili. Kami ay nandito tumatakbo, nagpepresenta ng aming advocacy. Si Marcos nga yung gumawa nun kaya nga tinatanong sa inyo Tapos sasabihin mo, yung mga politiko na nagsasabi ng negative campaigning, hindi yan para sa bayan. Ayoko na. Itigil na tong kalokohan na to. Itigil na. Pinasasakit mo ulo ko. Senator Manny, ano na ba nangyari? Para mapaganda natin
ang pamumuhay ng bawat Pilipino, mapaganda natin ang Pilipinas. Ang Excuse trabaho me. namin, kaya kami tumatakbo para ipaalam sa inyo na ito yung plano namin na para sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi namin kailangan awayin yung kalaban namin o sino yung Kaya nga eh. Lahat naman, we all agree na hindi na kailangan ng negative campaigning. At yan din ang sinabi ninyo. Hindi kayo magne-negative campaigning. Pero bakit ginawa ng pinuno ninyo? That's the question, Senator Manny. How come your answer is different from the others? What is happening right there? Sir naman, lalo mo lang nilaglag si Marcos eh. Pambihira naman, oo. Yun nga yung tinatanong ng media eh. Bakit kayo pumasok sa negative campaigning? Kinukumpirma mo naman ang mga ng mga negative campaigning is ganito. Ang bira ka, sakit ka sa ulo, ano? tumatakbo dyan. Dahil hindi naman kami magkalaban, kundi nagrepresenta kami ng maganda naming programa para sa tao. At the end of the day, ang tao ang pipili. Ngayon, kung may mga tao na palaway, may mga kandidato na palaway, mag-isip-isip tayo kasi siguro... Kung merong kandidato na palaway, mag-isip-isip tayo. Sino ba nagsimula mang away? Ang gulo naman eh. Ano na ako? Senator Manny, hindi mo ata naintindihan yung tanong eh. Hoy, dapat yung katabi mo, pinipitik-pitik ka na sa hita. Ginaganon sinisipa na yung paa mo. Dapat ginaganon ka na. Hoy, mali yung sagot mo. Ano ba? Ayoko na talaga. Ayoko na. Bakit nagkakaganito bayan natin? Sakit sa ulo. Ay! ako. Yan. Maniwala ka sa akin. Ang dahilan ng Tulad do sinabi mo noon. Maniwala ka sa akin pag nanalo yan na magma-martial law. Sinabi mo rin yan noon eh. Ang korupsyon, di ba sinabi mo? Napatunayan na sa korte. Maniwala kayo sa akin. Yan din sinabi mo noon, maniwala sa'yo. Pero yung dati mong kinakalaban ng negative campaigning mo noon, kasama mo na. Pinuno mo. In-endorse ka pa. Senator Manny. Kunin mo akong campaign manager, mali-mali yung sinasabi mo eh. Ang sakit mo sa bangs. Please lang. Please. bagsak ng bansa natin mula noon hanggang ngayon dahil sa korupsyon, dahil sa kahirapan, dahil sa paghihirap ng mga Pilipino at dahil sa korupsyon yan. Kaya alamin natin, kami na grupo, alyansa, ayaw namin na makipag-away o mag-atake ng naglatag kami ng aming plataforma para sa magandang kinabukasan para dito sa sinusulong nating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Marami pong salamat. Another question from the national media. Oh, ano? Yung katabi mo naman, puro ganyan. Mayor Abby, sana hindi ka na lang muna umattend. Hindi kasi hindi medyo... O kaya isininga mo na muna sa labas. Hindi, naiintindihan ko. Hindi natin inaaway si Mayor Abby dahil may sakit po siya. Kasi siguro may sakit to, kaya ganyan ang ganyan. Ipahinga nyo na muna. Sige na. Kasi kawawa naman po kayo. Hindi po maganda yan, ha? Anyway, ayan na nga po yung ating video patungkol po sa tila nilaglag na po ng team ng ang kanilang pinuno. Nilaglag in such a way that hinihiwalay nila yung sarili nila at ang konklusyon ang pangit talaga. Ang konklusyon, anong konklusyon? Sabi nga ni Senator Manny ay ang mga pumapasok sa negative campaigning ay hindi para sa bayan. So alam nyo na, di ba?
Alam nyo na hindi sila para sa bayan kasi pinasok ng pinuno nila yung negative campaigning eh. Ang lupit nyo talaga. Simula pa lang talo na kayo. Ang sakit nyo sa banks. Simula pa lang talo na kayo. Anyari? Ang bira kayo. Oh. Exciting talaga itong eleksyon na ito. Kaya abangan nyo pa yung mga video na ilalabas natin dahil maniwala kayo, marami tayong ilalabas na video at talagang exciting itong campaign period na ito. At talagang tingnan natin, busisiin natin yung mga pambobola nitong mga to. Babantayan namin kayo, yung mga buladas ninyo. Wag po kayo maniniwala sa survey, maniwala kayo sa amin. Ito ang prueba nun eh. Alam nyo ba si Robin Padilla nun, ang layo-layo nun, tas biglang naging number 1. Kaya huwag kayo maniniwala sa survey. Kasi, yung survey na yan, baka mamaya, alam mo yun, mind conditioning lang yan. Tapos, pag na-mind condition na kayo, bakit sasabihin ng iba? Bakit yun talaga ang lumalabas? Di ba? Minsan, may ganun lumalabas talaga sa survey. Kasi nga, na-mind condition ka na. At bilang Pilipino, ang eleksyon sa atin ay parang sugal. Doon ka tataya sa mananalo. Dahil ayaw mo maging talunan sa buhay. That's the truth. Sometimes, yung eleksyon, doon tayo sa kung sino yung mananalo, yun ay iboboton. Kasi ayaw nating pagtawanan tayo ng mga kaibigan natin. Dahil talunan na nga tayo sa buhay, pati ba naman yung binoto natin, talunan pa. Wag po dapat ganun ang mindset natin. Dapat ang mindset natin kung sino yung karapat dapat, whether manalo o matalo, yan ang iboboto ko. Eto kasi may magandang gagawin. Eto may maganda nang nagawa, kaya iboboto ko. Hindi dahil sa, hindi ko na iboboto kasi sayang yung boto ko kasi hindi naman mananalo yan. Baguhin na natin yung ganyang klase ng mindset. Dapat kung sino talaga yung sa tingin natin, yun ang iboto natin. Baguhin na natin yung makalumang pag-iisip during the election.